Hello! So, ngayon pupunta tayo sa Niagara Falls. Nag-take lang ako ng Amtrak from New York City. Tapos, nakita nyo naman sa scenery, sobrang ganda kasi autumn season. Pag tingin mo dun sa mismong labas, na may kita may orange, may yellow, may red. So, habang nasa train ka, na-enjoy mo rin yung mismong pag-travel mo. Medyo matagal lang siya. Almost 9 hours siya. Comparing to magpe-plane ka na, I think mga 2 hours lang. Pero, nakakatawa lang din. Kakross ko lang. Punta ko Niagara Falls. Walang tao. Yung kinakabahan ka kasi walang tao. Cross lang ng bridge. Oh. Pakita ko sa inyo, mahangin. So, mahabagin. Nandiyan na pa rin Niagara. Niagara. Walang tao. Lalakad tayo sa bridge. Yes. Nandiyan na siya. Kailangan mag-cross ng bridge para mag-cross ka ng border. Okay, ito yung view sa may mismong Rainbow Bridge kung saan ka nag-cross from USA going to Canada. So, habang tinatawid mo siya, enjoy mo na lang din yung view, which is visible dito yung US side sa Canada side. So, yung unang falls ay yung sa may US side. Tapos, yung mas malayong falls ay yung medyo more on the Canada view siya na may kita. So, ayun, yung unang falls na may kita mo dito, ito yung natawag natin na sa may American side or New York side. It composed of two waterfalls. One is like yung American, yung medyo mas malaki. Tapos kung may kita ka sa may bandang right side niya, yung medyo maliit na falls, ay yung natawag nilang Bridal Veil Falls. So, ito yung parang falls na pagmamayari ng US. So, ito yung minsan tinatawag din siyang USA Niagara Falls. Medyo palaki siya. Tapos, sobrang ganda ng view niya kapag autumn season. Kasi yung mga puno sa taas ng mismong falls is nag-iiba yung color. Which is like red, bright orange. Napaka-aesthetic. And then, at night time, very bright din at umiilaw. Ito naman yung Canada side na Horseshoe Falls, Waterfalls. Ito yung nighttime niya na umiilaw din siya ng red. Sobrang ganda niyan in person. Kung pupunta kayo ng Canada side ng Niagara Falls, I recommend na dito kayo mag-hotel banda na tawag tong Clifton Hill. Sobrang daming activities na magagawa dito. Nandito din yung malaking Ferris wheel. And then, this one is Table Rock. Kung saan may kita mo yung top view ng Horseshoe Falls. Medyo maulan lang that morning nung pumunta ako. Ito yung sobrang favorite activity ko nung pumunta ako Niagara Falls actually. Ang tawag dito is Whirlpool Aerocar. So kitang-kita mo yung autumn season, yung mga kulay ng puno. Yung basket na yan na sinasakyan nyo, 3,500 feet siya yung taas niya. Then, yung rapids na nasa ilalim niya, Rapid 6. So, isa sa mga pinakamabilis na rapids na kapag magsak ka, malapit ka na kay Lord. Tuloy-tuloy heaven ka na. Pero sobrang ganda nito. Highly recommend. Now, sakay na tayo sa famous boat na mag-expose natin sa mismong Niagara Falls saka sa American and Bridal Veil Falls. Nakita nyo naman sobrang ganda nito sa personal. Yan yung hindi nyo pwedeng ma-miss na activity na pumunta kayo sa Niagara Falls. Kahit mababasa ka, meron naman silang binibigay na poncho na pwede mo siyang suotin. Sobrang amazing niya kasi ma-appreciate mo kung gaano kalaki yung mismong mga waterfall. Kasi sa malayo, kala mo, okay, mukha siyang waterfall, pero pag lumapit ka na, sobrang ma-amaze ka, sobrang ganda, saka sa sobrang laki. Lalo na yung papunta dito sa mismong Horseshoe Falls. Tapos kasabay mo yung mga ibon, parang part na sila mismo ng view ng mismong waterfall.
Tapos every time na titingin ka sa gilid, laging may rainbow. Kasi ang weather dyan sa Niagara is laging umuulan or laging may mist coming from the falls, then araw. So every time nakukuha ka ng mga litrato or videos, hindi mawawala yung rainbow na gawa siguro ng mist from the falls itself. As you can see, sobrang amazing niya. Hindi ko na nga makita actually mismo falls kasi sobrang dami lang ng water sa mata ko habang ginagawa yan. At least may video tayo, di ba? Nakaka-amaze lang na na-experience natin yung sa mga ganito sa buhay. So, highly recommend to do this one. Ito yung sinasabi ko sa inyo. May rainbow siya. So, pabalik na kami niyan sa mismong kung saan dumaong yung boat. Siguro nasa na siya, more or less 30 minutes or so. Sobrang nakakatawa siya. Kalma lang naman yung boat, safe naman siya. Tapos dito, from the water, kitang-kita mo yung Rainbow Bridge. Yan yung dinaanan ko nung tumawid ako from USA going to Canada. Okay, this is the after. Basang-basa po tayo, pero sobrang unforgettable experience siya. Medyo malamig na rin yan kasi autumn season. Tapos, kita niyo, morning walk. Next day, bumalik ako sa Table Rock for the sunrise sa may Horseshoe Falls. Hinihintay ko lang na magsikat yung araw ng mas maganda kasi yesterday umuulan. Sobrang amazing ng view. And then, pumunta tayo sa journey behind the falls. So, ito yung, kung sa boat, nakikita mo yung harap ng falls. Dito, makikita mo yung mismong gilid. Yung pag-fall ng water from the rock, from the top of the rock, going down. Mababasa ka dun. So, bumibigay din sila ng poncho, don't worry. So, ngayon, hindi ko na alam yung sabihin ko, diba? Second, solo trip, third solo trip. Tapos, bumalik lang tayo ng Canada. Kasi gusto ko talaga makita yung Niagara Falls. Tapos, favorite ko rin yung season ng autumn. Di ba? Kuha ko na yung magandang fall, tapos nakita mo pa yung Niagara. Maganda ngayon, walang tao. Walang masyado. Wednesday, tapos nakasabay ko lang dun sa journey behind, tapos mga falls. Nakasabay ko yung mga bata. Field trip nila. Diba? Dito yung mga bata, field trip lang nila yun. Samantalang tayo sinasadya. Tapos bukod dun sa mga bata, nakita ko rin yung mga matatanda. So, sobrang na-enjoy siya lahat ng age. Para lang siguro baby. Kasi malamig. Malamig na hindi. Pero baka natuwa din yung mga baby kasi makulay. Kasi falls. Falls. Ito naman ako. Filipino joke. Kasi ano siya, autumn season. Autumn na lang. Kasi ang hirap ng P sa F. Diba? Ito na lang. Walang tao dito. So, chika-chika lang ako dito. Na may tripod pa ako. Alam mo, walang vloggeries. Pag in-edit ko lang naman to, ako lang naman yung nanonood nito. Diba? Tapos yung 24 views ko. Pero yun, nakaka-enjoy na mag-solo travel ka. Kasi yung decision mo, ikaw lang. Hindi mo masyadong alalahanin yung iba. Pero minsan, may mga cons din siya. Siyempre, medyo malungkot minsan kapag nakita ka nakakatawa. Gusto mo i-share sa kasama mo. Wala ka namang kasama. Diba? Ang galing. Minsan nakakamiss din kasi dati, madalas ako nagta-travel together with my friends. Ay ngayon, nasa East Coast ako. Nasa West Coast sila lahat. Pero syempre, pinupuntahan pa rin natin sila. Always. Pero yung mga gusto kong puntahan na mahirap magkatugma-tugma yung schedule kasi malalayo na. So, ang way dun is maging solo traveler ka. Buka na lang. Medyo mahal siya siyempre kasi ito nasa hotel and everything. Pero budget traveler tayo. Kumuha tayo lahat ng may discount, may sale, may promo.
Ganun talaga. Ang sarap ng ice cream, by the way. Hindi ko lang alam kung bakit ganito siya kalaki. Isa siyang pint. Pero masarap siya. Hindi ko na naman ito mauubos. Hindi ko naman siya mauwi. Kasi bawal mag-uwi ng pagkain. Sabit ng US. Kailangan makabalik na ako ng mga 10 sa hotel ko. Although yung check out 11. Pero kasi yung train na sinasakyan ko, pabalik ng East Coast. Mga 11:50. Ganun. Highly recommended. Hindi ko na siya mabigkas ang maayos. Pero highly recommended siya. Puntaan. Kaya siguro dito 24 to 48 hours. Madalas nga ginagawa ko lang is 3 days, 2 nights. Ganun lang. Mga short travel lang. Diba? Napuntahan mo na. Kailangan mo lang ng konting budget. So, pag budget, overtime lang. Ganun ang computation. Okay?